Paano ko na ibebenta ang mga ibinebenta kong Madre de Agua online? Gusto nyo bang alamin kung paano? Binibilang namin na maigi ang mga order na Madre de Agua para hindi po magkamali at hindi po magreklamo ang ating buyer. Sinisigurado naming buhay na talaga ang maibebentang Madre de Agua sa kanila bago ito mapunta sa kanilang lugar. Taga Pangasinan po kasi ako at itong halaman ay papunta po ng Batangas. Tig sa 10 po ang bawat linya at ang kabuuan ay 50 para hindi po tayo malito sa pagbilang. Katulad ng nakikita nyo, yung dalawang batch na nauna ay 50 at 50 bali 100 na yan. Marami pa tayong bubuhatin na halaman papunta dito sa harapan ng bahay para kanilang i-pick up. Lahat po ay 700 peraso at may dagdag pa. At binibilang talaga nating mabuti. Ganito talaga ang paraan namin ng pagbebenta dahil wala naman kaming sasakyan na pang-deliver ay pinapa-pick up na lang talaga namin. Taong 2020 pa kami nagsimula at 5 taon na ngayon 2025. At patuloy pa rin na maganda ang negosyong ganito, ang magbenta ng halaman na Madre de Agua. Basta sipag lang po sa pag-post doon sa Facebook groups at makakakuha ka po ng buyer. Katulad ng buyer namin ngayon, galing pa ng Batangas mula sa malayong lugar, meron pa taga La Union kung minsan. Kaya dapat sipagan nyo ang pag-post para makita po ng mga may farm na nag-aalaga ng kambing, manok at baboy ang mga halaman natin na Madre de Agua. Dito po yung parang nursery namin. Dito namin kinukuha at binubuhat doon mula sa harapan. Tignan nyo ang lalaki na ng mga iba, diba? Na oversize na. Para po hindi malanta ang mga halaman sa biyahe ay kailangang wisikan o kaya diligan ng konti para mukhang fresh. Kasi babiyahe pa yan ng napakalayo. Ito na pala yung hinihintay namin. Nakikita ko na ang sasakyan ng Lalamove. Ganito talaga ang ginagawa namin. Minsan ang hinihintay namin nakamotor, nakakotse, naka-pick up at naka-van. Depende po yun sa sasakyan ng bibili. Minsan pa nga ginagabi pero okay lang. Open pa rin kami sa gabi. Basta mag-ingat lang po sa mga manloloko. Mabuti nga at nauso na ang GCash ngayon kasi kahit wala dito yung mismong bibili at kung may uutusan lang ay direct nang magbabayad sa iyo. Dahil marami tayong ilalagay sa loob ng malaking truck ay kami na ng kapatid ko. Mga kapatid ko ang nagtatrabaho. Kami na dahil kami naman ang nagbebenta. At kami na rin ang nag-provide ng sako sa flooring. Sa tingin nyo, kakasya ba ang 700 peraso dito sa loob? Ano kayang ginawa namin? Ang ginawa namin ay pinagpapatong-patong namin yung mga magagaan para po magkasya. Ang original po talaga na order nila ay 1,000 peraso. Buti na lang 700 ang sinabi namin kasi parang hindi kumasya, diba? Kung hindi namin pinagpapatong-patong, hindi kakasya. Siyempre, para makasigurado, dapat na-send na ng buyer natin ang bayad sa GCash bago alis itong courier na Lalamove. Kasi para hindi tayo maloko, kailangan ma-send muna. Yan po ang tandaan nyo kapag ganito ang negosyo nyo na nagpipick up kung ang payment ay sa GCash. Kung na-enjoy nyo ang video na ito, huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang aking channel. Maraming salamat po.